ditong ilaw, ayaw umilaw. Baka pundi na. Tingnan natin. Uy! Ano ba yun? Nalaglag na naman. Okay. Ito ay UFO LED bulb lamp. Madumi. Ayaw na umilaw. Oh. Wala siyang ano, wala siyang brand name. Ayun, yun. Siya ay NX LED. 20 watts. 1,700 lumens daylight. 220 to 240 volts ampere. Volts AC 50-60 Hz. NX LED. NX LED flying saucer. Paano ba ito buksan? Ay test muna natin kung may ilaw. Ang testing. Natin ha. Testingin natin kung gumagana yung ating pang-testing. Ba't ayaw? Ayun. Diba? Gumagana siya. Sa ibang bulb. Dito. Ayaw. Diba? Kundido na yata. Ano siya nagsimulang kumurap-kurap tapos nawala. Meron talaga. Di ba? Ay buksan natin. Ano ba ito buksan? Uy. Madaling buksan. NX LED. Ayun parang pinasok ng mga hayop. Naka-ano lang naka-insert lang. Ayun Parang bumitak yung kanyang board. So meron dito yung yung apat na tingin ko nito D1, D2, D3, D1, D4. Ano yan full bridge rectifier. Kino-convert niya sa high voltage DC kasi 220 siya. I-convert niya sa high voltage DC. Yun yung sa 220. Bridge, full bridge. Rectifier. May dalawa dito. Dalawang pyesa. Anong kanyang pangalan? Di makita. Walang pangalan. Wala Meron dito capacitor, SMD type, C2, C3. Ayun, capacitor yan. May resistor, SMD. B120 8120 8K, dalawa resistor. At meron ding isa pang F1. May F1 fusible type resistor. May capacitor din dito. Yun yung kanyang filter capacitor. Ang LED niya
ano eh, ilan ba ito? Mga 140 ito eh. Ayun o, LED. Anod yung... So, paano natin troubleshoot ito? Alin dito yung mga hindi umiilaw? So, tetest. Yun. Yun o. May napansin ka? Yun o. Maitim. Yung D40. So, malamang kung siya ay naka-series, pag nagkaroon ng open line dito, hindi na iilaw lahat. Pero meron dito dalawang pyesa. Tingin ko yan ay driver yan ng IC, ng LED. Mga LED. LED driver. 24 watts. 20 watts lang ito 20 watts. Ayun may maitim. Siguradong yan yung busted. So, tetest ko isa-isa yung LED. Ito na yung ating circuit diagram. Diba? Paano ko ba nagawa yan? Trinage ko lang yung kanyang... sinundan ko lang yung kanyang pagkakagawa. Yun. Using tester, continuity test. Ito na yung kanyang actual. Yun diba? Actual. Yun. Actual niya. Yun. At equivalent circuit niya. Ito. Ako unang gumawa nito. Ito yung actual. Ito yung equivalent schematic diagram. Madali lang yan. May makikita ka naman ditong Yun yung naka-imbus. Matitrace mo yan. Lahat yan. Using continuity test. So dito pala sa ating circuit, meron siyang full bridge rectifier. Kasi galing sa 220 yan. Diba 220? Yan. Dito 220. Co-convert niya ngayon sa high voltage DC. Sa DC. From AC, alam natin yan yung wave na merong alternating. Diba? Forward tsaka reverse voltage. Pagdating dito, nagiging siya, direct current. Pag sinabing direct current, iisa na yung direction to the right. So, ganyan na itsura niya, pulsating DC. Tingnan na, trace natin yung current. Kasi yung AC, first half cycle, tatakbo sa D4, open, reverse bias, takbo sa capacitor, and then, ito, open din. Kasi reverse bias. So, D4 lang. D4, C1, then open sa D1, and then back to D. May fusible resistor dito. Diba? Yun yung parang fuse, acting as a fuse. Pabalik naman, reverse voltage. So, itong magiging output niya. First half cycle. And then, second half cycle, yung ilalim, reverse, pabalik. Dito naman. So, ito naman yung reverse, open. Diretso sa dito, open, C1. Then, pabalik sa pin number 1. Ito naman output niya. So, first half cycle, second half cycle, dalawang pulsating DC. Direction niya to the right. DC na siya. Diba? Ano gamit nitong filter capacitor? Dito yan, filter capacitor. Yun. Filter capacitor, ipifilter niya yan. Yung masyadong malubak yung parabolic type na magiging ganyan yan, Medyo i-smooth niya yung yung voltage, yun, Hindi na masyadong lubak-lubak. Ganyan na siya. Okay. Meron pa ring ripple voltage dito. 'Di ba? Ripple sa taas. Diretso dito.
So, nung trinace ko yung mga LED, nakaseries siya. Madali lang eh. O, nakaseries. O, may symbol. Dito, nakadugtong doon. Yung anode, nakadugtong sa cathode. Anode, cathode, anode, cathode. Diretso siya. Nagkaroon siya ng hiwalay. Na-divide siya dito. Nakaparallel sa D5 at saka D75. At sa ito, anode. Ito, anode din. And then, nagtagpo sa D74 hanggang D144. Yung kanyang cathode pumasok sa, ayun. So dito, ang voltahe niya, kung titingnan mo, may ripple. So nagpi-flicker yan, medyo hindi pa smooth. D5 up to D74 LED. Strings of LED yan. Nagpi-flicker. Hindi smooth, di ba? Hindi regulated. So, pasok siya dito sa IC. IC. Siya ay LED driver. Bago pumasok yan, merong stabilizer na capacitor dyan. 2.3 nanofarad. I-stabilize niyan. Pasok mo na dito, then charge, discharge. Sa out. Yun yung pinaka-out kasi ito, ang function nito as a switch. LED driver switch lang. Then, meron din siyang ground. Yung supply niya galing din sa 1. Yung supply ng IC sa 1. Siya. Kaya siya nagiging switch. Switch lang. Parang ganyan. Switch. Naka-off. Naka-on. Naka-on na switch. Diba? Ito, function. Na-divide siya. So, kung ang 220, usually equivalent high voltage sa DC niya. Mga 310 to 11 voltage DC. So, yung 220 nagiging 311, approximately 311, 320 volts DC. Depende yan. Siyempre, nagpa-fluctuate yung AC. Diba? 300. Kung 300 yan dito, di-distribute niya isa-isa sa LED. Yung isang branch ng LED yan is 70. Yung kabila, nakaparallel, 70 rin. So, 140. 140 LED. Yung voltage na 311 divided by 70, sabihin natin ganyan, pumapatak na 4 volts isang LED. Diba? At kailangan ng ano yan, constant current. Kung hindi, mayroong malakas kumain ng kuryente, mayroong mahina. So yung voltage, hindi siya na-divide. Diba? Voltage in parallel is equal. Equal pa rin yung voltage niya. 320 dito, 320 dun. Papasok dito, stabilize nung. Ang gagawin niya, meron dito ang current sense resistor. 9.7 ohms. Sinukat ko yan. Anong gamit niyan? Yan yung current sense. Siya yung nagbibigay ng kuryente dito. Kasi itong IC niyan, ang output niyan, sa loob ng IC yan ay MOSFET. Parang ganito, MOSFET. Papasok dito, and then i-switch on niya, kasi naka-switch on na siya. Meron pang circuit dito. Nakakamorin itong kanyang resistor sa pin number 3, connected yan sa source ng MOSFET. Connected, may feedback pa yan, feedback niya. Ang gamit niya, siya yung nagdi-dictate ng current. So, magiging constant current siya. Because of the circuitry nung ating LED driver. Single segment linear LED driver na tigisa siya. Ganon din ang function ng isa. Diba? Naghiwalay. Nagkatulungan. Naka-ground. Ground yung gitna. REXT. Yan yung current sense resistor. Yan yung nagse-sense ng current. Kasi kung ano man yung mangyari dito, di ba? Constant yung current. Kung hindi constant ang current niyan, magpi-flicker yung LED, kaya siya yung IC responsible for making a constant current because of the circuit inside. Ganun din dito. Yun. Di ba? From AC alternating current naging DC. DC, pinilter ng capacitor na distribute sa
voltage equal, pero yung current niya na-divide. Current in parallel is divided. Ang voltage equal. Voltage in parallel equal. Current in parallel divided. Kung ano man yung kuryente dito, na-divide yan. At yung kuryenteng papasok dito, ito ang nagse-sense, itong responsible. Diba? 9.7 ohms. Kaya siya umiilaw. Ganun lang. Switch on niya. May stabilizer, pasok sa IC din. Diba? Bakit siya napundi? Kung yan ay naka-series, diba? Naka-series. Dalawang division yan, diba? Nahati sa dalawa. Dito, kalahati dito, kalahati dun. Kaya nga, dalawang partition o dalawang division. Diba? From D5 to D75, D75 to D144. Kung may mag-open na isa dito, hindi na siya iilaw, hindi na makakarating sa ground yung kuryente. Putol naka-series yan, di ba? Pag may naputol na isang LED, hindi na iilaw yan. Kaya siya ay yung kalahati naka-series, di ba? Yung kalahati rin naka-series. Lahat hindi umilaw. Napansin ko hindi umilaw. Tingnan natin. Check natin using Proskit. Nakaset siya sa continuity, diode test, magkasama na. Iba kasi dito sa fluke. Sa fluke, magkahiwalay yung diode test at saka continuity. Ito high voltage siya application dito, mga small time voltage lang. Proskit MT5211. Naka-drawing naman, anode cathode. Gagawin mo, anode cathode. So, pag tinest ko, ayun may mariread ka na 1.7 open, may shorted, may umiilaw yan, tingnan natin. Medyo makikita mo umiilaw. Merong hindi umiilaw, may shorted, may open, may umiilaw. 'Di ba? May pangit yung banding ng ng LED, yung pagkakagawa. Naputol dito. Wala nang kuryente. Ang kaso, yung kalahati wala din. 'Di ba? Medyo may problema yung mga yung construction ng LED. Mari-repair ba natin ito? Pwede. Ito makikita natin open kasi nasunog. Pag sinort natin yan, pag sinort, ang mangyayari? Tingnan natin short natin. Ang pag sinort mo yan, halimbawa, ito'y voltage. Naka-series na LED. Kung tatlo yan, kung 6 volts yung supply, tatlong LED, titig to 2 volts. Kasi voltage in series, nadi-divide. Pero yung current, equal. Pag na-open ito, hindi makakarating yung kuryente. Hindi naiilaw yan. Pag sinort mo yan, ang mangyayari, yung 2 volts sana na para dito sa isang LED, mapapupunta dito, magiging 3 volts na ito. Ito magiging 3 volts din. Para equal siya sa supply. 3 volts. Kaya di maganda yung di na jumper dito. Nagkakaproblema, napuwersa yung mga LED. Nagiging 3 volts. Kung dito, ganun din. Kaya kung isusort natin siya, yun yung mga bawal na technique. Napuwersa yung ibang LED. Mapapapunta sa kanya yung voltahe.
na 1 volt kung ganitong circuit natin. Sa halip na 2 volts, magiging 3 volts. May voltage rating ang LED. Sa katagalan, ay mapupundi na yung ibang LED. Mapupundi na rin yung iba dyan. Kung mahina pa ang pagkakagawa, mapupundi lalo. Yung kuryente. Since na-establish na yung kuryente, okay lang, di ba? Constant current na siya because of this IC. Ibig sabihin ng constant current, ano man ang mangyari, ito yung current niya, current niya, ito yung mga LED, kahit ilang LED yan, ang current niya, yun pa rin. Kaya nga constant, kung yan ay 1 ampere, kahit pa dalawa yung LED niya, ang dumadaloy na kuryente dyan, 1 ampere. Kung yan ay 10 LED times 10 LED, ang kuryente pa rin niya 1 ampere. Kaya siya tinawag na constant current. Di ba? O, ano gagawin natin dito ngayon? Ay, ina-analyze lang natin yung circuit. So, dito, current sense. O, yun, naka-ground din. Meron siyang stabilizer na capacitor. O, ito, current sense din. O, yun lang. Hindi ako nag-short ng LED. Bawal yun. Diba? Ang buti pa, pagka meron kang nasirang, ito, plastic lang, diffuser. Nasirang gamit, katulad nito, huwag mo nang i-repair. Ang mangyayari niya, masusunog yung board. Masusunog yung bahay ninyo. Diba? Bumili ka na lang ng bago.